po, yung dito sa Makati, yung kliyente ko, operado na nakaano siya, tapos Bedridden. nakaligid siya. Tapos, reflex ko, pinasans ko, reflex. Tapos, pinapatayo ko. Oo, pinapatayo ko, pero ako nasa likod. Inaalalayan niyo. Lalayan ko siya. Tapos, ini-exercise ko. Pero kasama yan sa recipe. Oo. Kasama yan, malaking tao yun. Oo, nasa likod kaya ko. Hinaya ko, hanggang galing sa isang taon siyang nilagaan ko. Ayan, nagkinas siya. So, Magandang hapon mga kaibigan. Nandito na po tayo ulit sa ating palabas na ang tawag ay 4H. Alam mo naman ang ibig sabihin ng 4H? Hope, Happiness, Health, and Humor. At ngayon ay ang ating pag-uusapan ay walang iba kundi ang paksa tungkol sa reflexology. Kasi alam niyo maraming taong nagtatanong, ano ba yung reflexology? Bakit ba napakainam niyan? At anong pinag-iba niyan sa karaniwang massage halimbawa. So ang ating bisita ngayon, magpapakilala sa sarili niya kasi syempre mas gusto niyo narinig yung boss niya kaysa boses ko. So, Josie, pwede kang magpakilala ka sa akin. Ako po si Josie Talaro. Reflexologist po ako. Okay. So, gaano katagal ka na bang nagpa-practice ng reflexology, girl? Or nag-aaral po ako ng 2003. Tagal na nga pala. Mahirap ba? Mahirap, pero kaya. Gaano katagal yung proseso para mabigyan ka ng certificate? Mga 6 months po, sir. At talaga naman, para ka na rin na gano'n. Para ka na rin. So, hindi biro yung pag-certify. Tapos Kailangan. simula ng 2003, hindi na rin marami ka siguro yung customer. Ano? Wala tayo lang. So, diretso ka agad tayo sa paksa, Diyos. Ano ang pinagtiba ni reflexology sa karaniwang massage? Ang reflexology, sir, ito kasi sir, yung kamay, kailangan pipindutin mo. Pindot, hanggang dito sa yung daliri. Kasi ito ang gamit natin sir sa mga, siyempre pag computer, Okay. sa cellphone, sa pagdudot ko yung cellphone, nagmamanhid ko, nangangalay. Tapos kailangan pipindutin, pindot sa tapos hanggang dito, hanggang lahat yung cellphone. So, kaya kung mapindot na siya, kailangan may habit siya, massage, para ma-relax na. So, hindi lang siya pala basta ginagan yung Oo. mga muscle, Mga kundi muscle, mga hinahanap talaga yung nahanap mo yung mga place mo yung mga tinatawag na pressure points. Ano? okay. Minsan nakikita natin sa mga literatura tungkol sa reflexology. Pati pala yung paa, meron din. Ayun sir, lahat yan. Pindutin yun. Kasi konektado yun sa heart, sa pancreas, sa mga tapos yun sa tiyan, lahat yun sir. Mas maganda yun. Pati digestion, Lahat, metabolism. mga kidney, lahat, sa tiyan. Yung ano ba pangalan yun? Mayroon pa siyang mata. Lahat. So, halimbawa medyo example na lang tayo. Marami kasing tao, lalo yung mga nagkakaedad tulad ko, na nakakaranas ng tinatawag nating frozen shoulder. Yun, common na yan. No? So, alam mo may mga tao, pagka pain, ang unang takbuhan yan is a painkiller. Mga Pilipino, siyempre, pagka sila ay magpapa-reflexology treatment, may pag-asa bang pwede mo lang itigil yun? Kasi alam naman, pag gamot, minsan tinatama niya. Pero, hindi naman siguro isang session lang yan. Ano? Kaya tulad kay Sir pa
Oh, okay. Yung kliyente mo nga si Paeng. Oo, sa paa, kung namamaga ang sabi ng doktor, operahan, yung paa, ayun, operahan daw. Tapos, sinabi ko, sir, akin na, hawakan ko na lang. Hmm. Pipindutin ko ng pipindutin. Okay. Apat na, yan, pindot, apat na, Dapat na session. gumaling naman, hindi, natanggal yung maga, lahat. Yun, nakalakad yun. Nagtatrabaho rin. So, makinig kayo mabuti mga kaibigan. May pag-asa po kayo. Sabi nga ni Josie, tsaka kilala ko kasi si Paeng, Paeng Cuenca. Nakakalakad na nga siya. Kasi dati, napansin namin dalawa. Apat na buwan siya yung nag-busy. Sabi ko, Kasi medyo manas na yung Manas na. paa niya. No? May fluid retention siya. So, ibig sabihin, circulation problem. At saka, yung kompromiso na yung flexibility. kailangan mag-circulate yung dugot mo. Circulation pala talaga siya. No? Pero ito, isang magandang tanong, Josie. Pag ang tao ay nagpa-reflexology, siyempre may kirot din yan. Ano? Oo, kailangan. Yung pindutin, kailangan mayroon siyang healing therapy. Ang tawag yung healing therapy, iinit sa palad din siya. Ihabol. So, ganun pag hawakan mo, Para ma-relax naman siya. Kasi iba ang init sa palad kaysa init ng palad. ayaw nga pala, nakalimutan kong banggitin. Isa ako sa mga naging kliyente ni Josie. Kasi dati, itong kanang balikat ko, frozen siya. At, pwera biro, mahapdi rin. Kasi Sakit talaga nung siya. bago lang yung ginagawa ko, dinadaan ko na lang sa tawa kasi talagang, sakit nga naman. Pero napansin ko nung ikatlong session, namamaniobra na niya na hindi na masyadong sakit. Tapos nung ikaapat, nawala na yung pain. Kaya tingnan nyo nun, okay. Hindi na umiinom ng gamot. Yung bagay yun. Kasi kayong mga mahilig, yun, diretso nang inom ng gamot. Hindi ko naman sinasabing huwag kayo uminom ng gamot. Pag sinabi ng doktor, uminom kayo ng gamot, uminom kayo ng gamot. Pero kung kaya nang pahingahin yung kidney at saka yung liver, ba't hindi? Di ba? So, sa tinagal-tagal mo ng pagiging reflexologist, meron ba mga may kikwento sa aming mga kaso na talagang palagay mo ba Opo, yung dito sa Makati, yung kliyente ko, operada nakaano siya, tapos bedridden? na siya. Tapos, na-fix ko, pinasans ko, tapos, pinapatayo ko. Oo, pinapatayo ko, pero ako nasa likod. Inaalalayan mo. Lalayan ko siya. Tapos, ini-exercise ko. Pero kasama yan sa wrestling. Oo, kasama yan, malaking tao yun. Oo, nasa likod kaya ko. Kinaya ko, hanggang ganisa. Isang taon siyang nilagaan ko. Ayan, nagkina siya. So ngayon, Nagdadrive pa. laking bagay yan kasi dati, Sa bedridden. Makati yun. Pati yun, no? Kasi ngayon nakakalakad, may cane, pero ito importante, nakaka-drive pa. Kaya, sinabi ko sa kanya, wag mo na kalakad ka na tulad dati, hindi na. Magpasalamat ka, nakakalakad ka, nakadrive pa. Yun ang sinabi ko sa kanya. Ayun, hanggang ngayon, maintain pa rin siya. Ito yung isang siguro tanong na gusto nilang tanungin. Kung ilang taon na ba yung kliyente mo yung tanong? Sa ito. 70. May point din si Josie nung sinabi niya na, Banong, hindi na kayo pwedeng maglakad ng normal. Nakakaid na lang. 70. Hindi na kailangan hindi ganun. Tulad natin straight. Hindi na. Kailangan, ganyan na. Kasi ano na siya eh. So, meron ding Tama na eh. to yun. Ibig sabihin, may limitasyon din kung ano yung gagawa ng reflexology. Pero at least, magmula sa bedridden, so at least nakakalatad siya. Malaking bagay po yun. Kasi, ang buhay ng tao umiiksi pag hindi na siya gumagalaw. Parati, bed sores ang katapat. Tawag yun. Yun siya, mayroon. Metal siya. Kasi lagi dito nagka-higa. Hindi pwede higa kung higa. Kaya sa isang linggo, 2 beses ko sa Pinupuntahan. Okay. Ngayon, parang may idea yung ating mga panuhin kung magkano ang dapat nilang ihanda para
mabisita ng isang magaling tulad mo, magkano ba yung sinisigay mo? Kasi kung depende sir kung sa layo. Kasi depende sa layo yan. Kung malapit naman mura lang. Kasi nag-moonlight po ako. Oo nga. So, mag-hire ka pa ng maghahatid sa iyo. At syempre, papaulit din. So, kung magkano man yung PF mo, kasama, iba pa yung bayad mo dun sa nag-hahatid sa iyo. So, kasama yun. Sa akin talaga sir, 500 lang. Kung palayo. Kasi tapos, sila na magbahala sa bayad sa ano ko, yung driver ko. Huwag na kayo mag-atubili. Diyos ko. Kung 1,000 lang halimbawa, kasama na yung rider, tapos yung Kasi professional ako may yung malaki. Kaya nang bahala kung magbibigay kayo ng tip. Pero naman, pag magpakonsulta kayo sa ortho, hindi ko sinasabing wag. Tatingin pa rin kayo sa ortho. Malay nyo, baka bali na yun. Iba na yun. Usapan na yun. Pero kung hindi ng bali, iba, ano lang, Yung certification. at saka yung mga muscle nila, at saka yung ano sir, ang tawag nito, yung pa nagmamanti. Yan, nangangalay. Yung nangangalay. Kasi hindi ka naranasan ng ngalay. Nangangalay. Kasi nga nerves yung pinag- Oo, tapos pipindutin mo yun. Kailangan pindot yun. Yeah. Hanggang dito yan siya. Para tapos relax naman siya, gumagaan. Okay, sampulan mo nga. Syempre makakalibre ako dahil ako yung nag-interview. Tulad niya sir, ganyan. Kung nagmamanid ang kamay mo, ito pipindutin yun sir. Pindutin. Tapos ito yung sir. Pindutin yun. Kung masakit ang relax mo. Yung tulad mo. So, inaaral niyo talaga to yung ano ka, bigyan mo. O di, tenga sir, kamay ko. Marami. Saka pipindot. Malakas na yung ano, maraming kalyo, tapos, Ano lang siya pagka pipindot siya. ay, Lalo na sa pa-heart. Tulad sa pa-heart. Kailangan sa heart. kasi matigas yung, Ano yun sir? Kailangan yung heart niya talaga sir. Kasi parang konektado yan sa ang mga organ natin lahat. wow. So, kung sila ay gustong tumawag sa'yo, paano kanila ipapunta? Okay, so makinig kayo mabuti. Di na kailangan sulat sa papel kasi ipagkikita ko naman sa screen. Lalabas yung telephone number ni Josie. Paano kanila tutawag? Kaya tatawag sa akin ng number 0928-486-7906. Yun. So, pakiulit lang kasi sakali may mga nakikinig na mahina pandinig ko. 0928-486-7907. Yan. Okay. So, mag-text lang kayo kay Josie. Tapos, syempre kasi busy siya, hindi niya ma-expect na kaagad siyang makakasagot or kung anong Kasi araw. kailangan i-schedule. Kasi lahat niyang i-schedule ko yan. Okay, so Hindi malaki pa na. pwede nga dyan sila tatawag. Unahin ko paano yung naka-schedule. Ito yun. Unahin ko yung schedule ko. Nakauna. Tsaka kung ako yung nagpapalagay, siguro mas strategic sa'yo yung, kunyari, nakatanggap ka ng mga request na nagkataon, lahat nasa Makati. Kasi mas madaling puntahan. Ayan, kasi Makati, tapos Quezon City, tapos Pasay. Ay, maganda nga schedule niya sir. Para kung Makati, yun, pupunta ako ng Makati. Iba, sa Lunes, puro Makati. Puro Makati. Tuesday, puro Pasay. Ganyan. Yung isa, Maritina. Yun, may Maritina ako, Taytay. Malalayo, Alabang, mayroon ako. Ngayon, magpunta ako, Alabang ngayon. Anong payo mo sa mga kabataan na nag-iisip ng pagkakakitaan bukod sa yung casual, yung bang usual, yung nag-aaral sa universidad, yun na ba, gusto nilang maging reflexologist. Meron bang ideal type of person? Alam ko, mga batang, parang wala eh. Saka yung noon, yung mayroon. Oo, yung may mga bata, parang wala akong nakita ng ganyan, nagkisado ganyan sir. Pero may age limit ba yung pag-aaral sa ano? Hindi, walang, lahat may edad. Pwede?
Anong school ang ma-recommend mo ituro? Doon sa Makati ako, sir, eh. Yung sa Makati. Puro wala na siya ngayon. Wala na, tulad Calgado, wala na, sir. Sirain na sila. Dati, malakas yun. Ganito, mag-comment kayo, mag-iwan kayo ng comment, no? Kasi kung gusto nyo, baka pwede kayong turuan ni Josie. Yan. Sa kanya na lang kayo magpaturo para pag naturuan na kayo, pwede rin kayong makatulong sa mga tao na kailangan ng Kailangan ng tulong. Tapos tulad yung mga senior, yung sa inyo sa bahay. senior. So, yung pala yung pinag-iba ng massage at saka Kailangan may reflex, may massage. Kasi para siya hindi masaktan ang pasyente mo. Kailangan meron din siyang massage. Pang-relax ka, pang-relax. Tapos may healing therapy para English. So, itatanong ko lang siguro, may influensya rin siguro yung dieta ng tao. Oo, kailangan. Kailangan may jita. Kasi kung mataba ka, kung magpamasas ka ng pamasas, tapos kain ka lang ng kain, wala din. Kasi hindi matatanggal yung ano mo, tulad dito sa tuhod, Oo. dito sa may balakang, kailangan yun. Kasi sobrang bigat. Sobrang bigat mo, hindi na kaya. Hindi na kaya ng skeleton, kaya rin sumasakit. So, at by the way, si Joseph, Sayang lang. kilala, kita niyo pumayat, ang laki ng pinayat niya. Tama ako. Doon. Pero ngayon payat ka na eh. Wow. So, ganito, maglalagay ako ng link kung may makita akong mga school on reflexology. Pero eto narinig niyo naman kay Josie, ito yung kanyang hanap buhay. Dahil dito, kaya niyang Hindi, matapos yung anak. tapos yung anak niya. Tapos I think, tinutulungan mo rin yung mister mo, di ba? Nakakatulong siya. Kahit na yun, minamassage ko, pati ano ko. So, pati silang dalawa. Wala nagmamasad sa akin. Ako na lang. Yun nga lang. Kaya mag-aaral kayo sa kanya, para pag siya naman ang nangailangan, puntahan mo. Anyway, so, Josie, maraming salamat ulit. So, ulitin lang natin ha. Reflexology is about yung nerves, pressure points, Yeah. at saka circulation. No? So, mga muscles. So, huwag kayong magatubili. Reach out to Josie kung kailangan nyo ng tulong para maigalaw-galaw niyo uli yung katawan nyo. Para sa mga may bedridden, para sa mga hindi na makalakad. Yeah. So, once more, thank you, Josie, sa binulot mo sa ating programa. At see you in the next episode. And like everything, sinasabi natin parati, learning is a never-ending journey with limitless vistas. Good day.